Ito yung video mga kadonatics kung saan galit na galit si Tatay Digong kay Kiko Pangilinan dahil sa juvenile law na yan. Panoorin natin. May isang senador, Pangilinan. Yan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal or no, if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. No? You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper na, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. Fiscal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan. Kaya doon nagsimula ang police na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, and it's a grievous offense, dadalhin talaga sa estasyon yan for recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumoto. Ang dalawa lang yan. Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kaya talaga ang mga ito siguro si pareho lang utak. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are detained there until a judge would decide na sinunod niya ang batas ng Amerikano, wala man tayong halfway house. So anong ginawa? DSWD. Dito, pag na-aresto, they are brought to the DSWD. Because, galit ako galit ako kay Pangilinan actually. Hindi galit na hindi galit na ganoon talaga ako pag nasanay mayor na yung Useless talaga si helpless. Pangilinan. Helpless ang public, helpless ang gobyerno. It's actually catch-22. Pag inaresto mo ang pulis, ang ikulong niya, ayun, ang pulis mo, ang karamihan dyan, actually ganito. Alam mo bakit ang pulis hesitant? Allow me this time to give you some inner
thought sa gobyerno. Ang pulis, pagka sinabi minor, hindi na pupunta yan. Kasi yun ang pulis, sinong nag-hold up? Kasi ilang taon yun? 13, 14. Wala yan. Arestuhin na. They cannot even force the child to bring to the station. Kaya lumaki yan, marami yan sila. Yung nakikita mo noon hanggang ngayon, yung kinukunan ng TV na naki-snatch tapos tumatakbo. Yun ang dahilan dyan. Kung mayroon man ito, alam mo bakit sa totoo lang. Hindi ko talaga naintindihan. Mayor ako noon, I have criticized Pangilinan almost talagang nagmumura na rin ako kasi galit ako. Okay na sana yung below 9, wala talaga yan. Baski anong gawin man, baski sunugin ka niyan, okay lang yan. Hindi mo talaga above 9, below 12, tignan nilang kung may malis ba. Gaya ng rape, 12 years old o acts of lasciviousness. Pero yung petty crime na nakaw-nakaw dyan, ako nung fiscal ako, dinidismiss ko. Kasi, nakaw-nakaw lang, nakaw ng Pero nung yung mga above 12, below 16, may indeterminate sentence. Nagtitimpla kami. I-recommenda namin. Pero ito, haros. Pagdating sa Pangilinan Law, below 18. 17 years old, patayin nila 16, 17. Pasukin ka sa bahay, saksakin kayong lahat. Kunin yung pera ninyo. Bye-bye. Ganon yan. Kasi kaya mga rape, kita mo yung mga bata. Kahay sa drugs. It's a new year. Let me dwell dito from the standpoint of the executive department. Yan ang ngayon, sinong pinapadala ng droga? Itong human rights na itong makinig kayo. Sinong runner nila sa droga? Mga minor de edad. Bigay sa kanila, sabihin niya, ibigay mo sa tao doon nakatindig. In the process, pag nahuli na interdict, kasi may nag-report, o alam na nakuha yung shabu. May multo ata dito no? So, pagdating ilang taong ka? May multo ata dito. 16. Umuwi ka na. Alam mo, ang sindikato niyan, magdala ng photostatic copy ang itong mga runner nila. Pag adisto ng police, yung birth certificate ko, tignan mo. Ganon kalala ang ginawa ni Pangilinan. Now is as good as any other time to talk about it. It affects our safety, our interest, the safety of our children. Kalala talaga. Kaya nag-hit-hit na yan. Ang bayad niyan, sige, bigyan ka. Ito, mag-hit-hit ka. Tapos i-deliver mo yan dyan sa mga bahay na yan. Yan nagkalala yung problema ng buti sa Davao kasi may program ako every Sunday. I talk to the people. I communicate with you, all Filipinos. Na ganun ang sitwasyon. Ang naglaro dyan, mga kriminal, pati ang mga bata ginagawang kriminal at binibigay so that may craving ang bata, the trabaho niya is the career. Kaya ako galit talaga sa droga. Yung ICC, sabihin ko sa kanila, galit talaga ako sa droga. Yan ang statement ko. Galit talaga. Huwag mo ako as mayor, as president, do not about.
Do not. Ay, nakakamiss ang isang liderato mga kadonatics kagaya ni Tatay Digong. Sobrang nakakamiss talaga. Ngayon, nasa ICC dahil sa droga. Dahil sa droga mga kadonatics. First, pinakulong ng bangag. Droga. Next, dahil gusto niyang mawala yung droga sa Pilipinas, pinakulong. Here comes itong juvenile law ni Kiko Pangilinan na salot sa lipunan mga kadonatics. Todo depensa pa siya hanggang ngayon. Eto mga kadonatics lumabas ang conversation ng dalawang minor de edad na shooter. At dito, grabe, mga kadonatics, hindi ka sana patutulugin, Kiko Pangilinan, mga namatay. Bibisitahin ka sana araw-araw, gabi-gabi. Eto, mga kadonatics, lumabas sa conversation nila na they already talk about the juvenile law. Ganyan na sila katindi, itong mga batang to. Alam na nila mga kadonatics na hindi sila makukulong. Okay, eto. Hindi ko alam kung anong lingwahe ito. Baka Ilocano? Adi ako papakarukanda unti kwarto bangin. I think Ilocano. Yes. I just realized, okay, if we get caught and placed in juvenile, we could participate and act change. Ang gusto nila dito mga kadonatics na pag mahuli sila, mag-asal tao lang sila, papalayain na agad sila. In the next conversation, makikita mo talaga dito mga kadonatics, talagang hasa sila sa batas ni Kiko Pangilinan bago ginawa itong krimen na to. Ganito. Ako lang mag-isa dito mga kadonatics. Walang iba. Anyway, let's go on. Ganito na sila kahasa sa batas ni Kiko Pangilinan na hindi pwedeng makulong ang below 15. Mamaya ipakita ko sa inyo yung explanation natin, okay? Based sa law ni Kiko Pangilinan, doon talaga sa website niya mga kadonatics. Ito, ang next conversation nating hahanapin ito. Ako, nakakapanglumo. Ayan. Saan na yun? Kung saan napag-usapan nila ang below 15. Ayan, ito. Ito Sabi ng isa, kung makulong sila, the jail or the government can release them by the time they reach 18 and maybe to 21. If we really change inside, good character lang. Yan naman talaga sinasabi, no? Good character. Sabi ng isa, no bro, it depends kung kakasuhan kita. Tapos nag-iba na yung topics nila mga kadonatics kasi nalaman nila may batas pala si Kiko Pangilinan na below 15 ay hindi makukulong. Basta ma-participate kita juvenile. Grabe. Premeditated na mga kadonatics. So it means with discernment ang ginawa nila. Alam nila mismo mga kadonatics kung anong patutunguhan nila, kung anong magiging outcome ng kanilang ginawa. Full understanding mga kadonatics kung ano yung ginawa nila. They are so matured enough to do the crime. They should be matured enough mga kadonatics to put into prison. 'Di ba? Ganyan katindi, ganyan ka salot nga tama nga ang sinabi ni Tatay Digong mga kadonatics na mas pinalala ni Kiko Pangilinan ang krimen sa bansa dahil sa batas na iyan. Can you imagine that? At inagrihan ito ng Congress pastilan. Kasi ito, itong mga to, sympathizer to ng mga kriminal, itong mga senador na itong mga kadonatics. Sila yan ni Bam Aquino, Rizal Ontiveros, Kiko Pangilinan, Gordon, De Lima, Trillanes, sila yan mga kadonatics, ang mga criminal sympathizers. Kaya, pinasa talaga ang batas na ito. Ewan ko bakit ito nakapasa sa Senado. Anong masasabi ni Inday Sara Duterte dito? Ito. Pasahin lang natin na mabilisan.
VP Sara sa insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. May 4 billion confidential fund itong si Bangag, mga kadunatics, Marcos. But look what happened. Mas lumala ang krimen sa bansa ngayon. Obviously, nakikita natin si John Vic Remulla na sinasabing bumaba daw. Pastilan! Sarap isampal sa kanyang baril na ginamit ng mga bata. At Kiko Panghilinan, mga kadunatics. I cannot imagine na nanalo siya bilang senador nung midterm election. Grabe pag manipula nila sa COMELEC. Sobra. Eto, mga kadunatics, basahin lang natin ng mabilisan ang batas ni Kiko Panghilinan na sobrang salot. Okay? Eto. When the child above 15 mga kadunatics, means hindi pa cover yung dalawa. Hindi pa cover. Who acted with discernment. Yung may alam talaga sa nangyari, mga kadunatics. Premeditated na pangyayari. Okay, with discernment. My understanding. Discernment committed an offense with an impossible penalty of more than 6 years imprisonment. Since ang dalawang namaril, 14 at 15, mga kadunatics. So, hindi makukulong when the child above 15 with the understanding na ginawa niya itong mga kadunatics. Pero may condition pa, ha? Kahit above 15 ka, pag sinabi mo doon na wala talaga akong discernment sa nangyari, parang I acted out of anger or something like that, mga kadunatics, hindi ko talaga sinadya yung pangyayari, madi-DSWD ka lang. Ito yung loophole, mga kadunatics, sa batas nitong Kiko Panghilinan. Kaya nga matagal na tong gustong amyandahan pero ayaw niya. As in cases of rape and or murder. Okay, so pasok dito. But yung edad hindi pasok kasi above 15 yung sinasabi dito. Now, dito sa baba, right, eto na. Or below. Okay, below dito. Right, eto, basahin natin. Below 15 or above 15, pumasok na. But acted without discernment. Without discernment. Without the understanding na, hoy, nagawa ko pala to. Nang dilim lang yung paningin ko, kaya nagawa ko. I have no discernment of what happened. Nako, madi-DSWD ka lang, mga kadunatics. The child is exempt from criminal responsibility regardless of the nature of the crime committed. Regardless, kahit ano pang ginawa mo, mga kadunatics, nang rape ka, pinatay mo pa, siguro, mga kadunatics, siniwa mo pa, kahit ano, regardless. Nag-shoot out ka, ilan pa yung napatay mo, kung hindi mo sinadya yung lahat na yun, kasi pwede ka magrason hindi ko talaga sinadya yun. I have no discernment of what happened. So, ang DSWD ang mag-take over. Paksay. Ganyan ka-useless ang batas na to, mga kadunatics. Sobrang useless. Part kasi sila ng human rights. Ito yung mga PI na human rights defender, mga kadunatics. Human rights sila para sa mga kriminal. Pero yung sa totoong biktima, no. Umiiyak sila sa AJK daw kuno. Pero yung mga biktima ng mga suspect na namatay, mga kadunatics, no. Hindi ibinabalita. Walang ginawang museum para sa kanila. Yung nagiging santo pa yung isang si Kian, mga kadunatics, isang tulak na isang tulak droga. Kanyan katindi
Ganyan ka walang silbi itong si Kiko Pangilinan. Okay. I-sum up lang natin lahat ng sinabi natin. Pag 15 years old above ka, okay? Above, may pananagutan ka kung alam mo yung ginagawa mo. This is according here, okay? Kung alam mo yung ginagawa mo, alam mo na may pinatay ka. What? So, pwede lang i-deny mga kadonatics. Kung below naman or above, but without the discernment, the knowledge na I have done these things, okay? You are what? Exempt from criminal responsibility regardless of the nature of the crime committed. Mag-undergo ka lang ng what? Rehabilitation mga kadonatics. Undergo rehabilitation program. Katindi ang batas ni Kiko Pangilinan. Anong sabi ni Senator Robin Padilla dito mga kadonatics? Nakakagalit talaga tong si Kiko. Sobra. Matagal niya tong inirekomenda. Nag-petition na siya mga kadonatics na talagang baguhin sana. Mabago or amyandahan itong batas ni Kiko. Pero nakita ko yung kanila debate nito mga kadonatics. Dinipensahan talaga ni Kiko Pangilinan yung useless na batas niya. May pag-asa kaya na mas special session ang kalagayan ng aking panukala para maamendahan ang Juvenile Justice Act? Meron kaya mga kadonatics? 3 hours ago, okay? Nag-post si Senator Robin Padilla. Sunod-sunod na po ito. May hold up, may rape, ngayon pamamaril sa paaralan. Ano pa ba hinihintay ng mga kasama nating mga senador? Maraming salamat nga po pala sa pagpasa ng waling-waling na co-author po ako. Napakahalaga po ng panukala na yan para sa ating bayan. Okay? Inshallah ay maging ganyan din po kabilis ang pagtugon sa panukala ko para naman sa kaligtasan ng kabataan at taong bayan. I'm not sure kung mahalaga talaga yung waling-waling mga kadonatics, but gusto niya ang gaano kabilis na naipatupad yung waling-waling na batas ay dapat din ganun din mga kadonatics na maamyandahan ang Juvenile Justice Act ni Kiko Pangilinan. What do you think mga kadonatics? Sobrang tindi ng batas na ito. In another word, pinoprotektahan yung criminal dito. If you are below 15, once again mga kadonatics, or above 15 but without discernment, without the understanding of what you have done, DSWD ka lang. Kahit ano pa yung krimen, kahit pa heinous crime yung ginawa mo mga kadonatics, walang problema. I-rehab ka lang sa DSWD and you're done. Comment down below. Makaka-PI ka talaga. Babasahin natin yan mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.